lane when I pass in the street. Bag of money in the passenger seat. Oh guys, medyo late na pero nandito pa rin kami ngayon sa PBA Moto Club Headquarters dito yan sa Quezon City. At dahil trending itong tao na to during our last episode, marami sa inyo nag-PPM, nagre-request na baka makasama ko. So kahit ayoko makasama, tawagin natin si, ano pangalan nito? The Curious, Mark the Spark Sariwa. Yeah! Sariwa. Ayan. Si Rico. Ayan, Ayan. So, wala lang. Gusto ka lang makasama. Ano ba ang trip mong gawin ngayon? Kasi, yung matagal mo nang pinapangarap, 2 years nang nag-retire, JJ Helter Brand, The Fast, na-meet mo na. So, anong trip mo ngayong gawin? Ang trip ko ngayon, kabalitaan ko, parang merong salo-salo yung mga batang Northport yung global. Parang naguluhan ako doon Hindi, ang balita ko, basta raw mga bata ni Coach Bonitan, matatapang. Oo. So ano? Subukan natin. Hindi natin gano'ng tapang yan. Mas matapang pa ba sila sa asawa nila Pagin natin. Puntahan natin. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang. O sige, bago namin puntahan guys, like and follow muna yung YouTube channel namin, Right Away. Kasama nyo na rin yung Facebook okay? Boom! Para sa'yo, sinong pinakamagaling na player sa PBA? Of course, number 1 si Junmar Barret. Okay. Serita Mendy. Number 2, si CJ Perez. Third, right now, wala naman to. Siguro si Calvin Octana. Magaling yun. Same kami ng Okay. Medyo naman tayo. Medyo hirapan natin ng konti. Okay. Tuwing makakalaban mo to, ito na naman, magpapahirap na naman sa akin. Sino yung pinakamalapit na player na talagang kaya kang i-stop? Kumbaga, defensive player na... Considering na laging double-double yung stats mo pang MVP ka nga actually ngayon. Sa 4 years ko sa PBA, siguro yung isang player na talagang nahihirapan ako every time na nagma-match up kami. I'll say si Kevin Racal. Pwede. Defensive talaga. Yeah. Every time na nakakalaban nyo sa kailangan talagang double effort mo. Magaling talaga siya. Ano yun? Ano siya? Magaling siyang bumasa? Kumaga, alam niya kung kanan yung strong nung player? Alam niya kung... May factor din yun. Plus, mabilis yung lateral niya. Malakas yung katawan niya kahit hindi naman ganun sa katangkad. Ito may clearance si Coach Bonnie. Last 10 seconds. Okay, yan. Okay? Ang play sa'yo. Pero, pagbigay sa'yo ng bola, automatic dinoble ka ng kalaban. Kay nino mo, ipapasa yung bola. 10 seconds. 10 seconds. Kasi pagbigay sa'yo, So, inbound. ibigay sa'yo, Nandun na yung oras. sinek ka. So, siguro mga last 3 seconds, pag binigay mo yung bola sa kanya, talagang yung trust dapat nandun. Kasi panira na. Okay? Ang score, lamang ng isa kalaban. Talo, panalo. Kay nino mo ibibigay? Sino yung pinagkakatiwalaan mo? May 2 scenarios. So, inbound, double right away. Nearest guy na open, ibibigay ko agad. Kung papipiliin ka. Kung papipiliin ka sa kung papipiliin ka ng pinagkakatiwalaan mo na ipapasahan. Malayo man siya o malapit sa ring. Sa teammates mo. Marami actually lahat naman Pero I think if I have an option, tira mo na lang. tira ko na lang. Pero I guess si Fran. Yun yung rising star ngayon, di ba? Okay, well. But yun yung sagot ko, if double ako right away, nearest guy na open, bibigay ko na agad. That means double team sa akin, 3 on 4 na lang. So, advantage sa kami. Pagbigay ko, bahala na kayo, advantage sa tayo. Pero alam mo, kaya mo. Although, 1-on-1, I'll take a shot. Kunyari, ikaw ang team manager ba tawag doon? Parang si Coach Bonnie dati, team manager. Among the roster, may isang ititrade. Wala nang explanation. Sino ititrade mo? Nanonood si Coach Bonnie May basbas si Coach Bonnie to. Wala na. Baka kunya sabi mo, nag-e-end yung contract niya sa December, so sana lang. Wala na kaming doon, wala nang
Well, I guess it depends eh. Depende sa composition ng team, depende sa needs. Kunyari ngayon. Ngayon, wala. Okay. Pwede. Magaling, maganda. Yung teammates niya. Well, ganda na tinatakbo ng team natin ngayon na Global Port. So, yung pinapakita mo, masyado kang dominant ngayon. Nagsisisi ka ba na na-trade ka sa Northport from Ginebra? Hindi. Never naman ako nagsisi. Ano ko lang, for me kasi ginagrab ko lang every opportunity na papunta sa akin. And ayoko masyado nag-focus sa past. Sayang, dapat ganito, sayang, dapat yun. Hindi ako yung ganun tao. Focus ako sa kung ano nangyayari ngayon, kung anong magagawa ko para mapaganda yung kinabukasan. Actually, ang ganda nung nangyari ngayon tuloy. Yeah. Pag MVP yung ano niya yung stats niya ngayon grabe. Ang number 1 yata sa scoring yata ngayon Kasi ang una kong tanong, Jan, matapang ka ba? Sakto lang. Hindi totoo yan. Sakto lang. So hindi ka uurong sa fast talk namin? Ano lang to? Hindi. No. Sakto lang. Isang katerba nga, hindi niya inurungat. Kayang tanong. No right, no wrong. Sige. First question. Among the active players ngayon sa PBA, para sa'yo, sinong pinakamagaling? Hindi pwedeng ikaw Okay. Kahit ibang team, sino yung pinakamagaling? Siguro yung para sa akin kasi siya yung ina-idolize ko. Scotty, saka si Calvin. Kasi sa mga hustle player. Ganun ang laro mo eh. Yung mga extra effort na yung hindi nakukuha, hindi tinuturo ba ng coach. Yun parang yung definition ko ng magaling. Magkakaiba naman tayo. Ayun yung sila yung na-idolize ko siguro. Sabi nga nila, walang malas sa depensa. Walang malas sa depensa. Sa offense meron. Siyempre, si Kuya Junmar. Ayan, lagi naman. Yun talaga yung pinasakit. Pero yung na-idolize ko in the boat na si Kuya Calvin sa si Scott. Ano yung reaction mo nung nag-press con si Yeng Yao after nung draft? Nagkakabiruan, dapat ikaw nga raw kukunin niya, nagtawanan pa sila. Hindi talaga, yung nag-opening din talaga. Katabi ko si Coach Bonnie, no? Binanggit talaga ni parang plano talaga ng rain or shine. Siguro i-pick ako, parang gano'n. Hanggang sinabi ni Coach Jens din sa akin na baka nung na-drop na ako sa Northport. Pero hindi ko alam na na-drop nila ako. Ito, may bas-bas ni Coach Bon itong tanong na to. Last 10 seconds. Ang play. Lamang na isa kalaban. May inbounder, ang play para sa'yo. Talo panalo. Pinasa sa'yo. Ang instruction, isolation. Tira mo. Dinoble team ka. Kay Nino, sino yung teammate mo ngayon dito na mapagkakatiwalaan mo? Na ipapasa mo yung bola ng last 2 seconds para itira? Siguro naman para sa akin naman lahat naman sila pwede ko pagkatiwalaan kasi teammate ko yan. Kahit kung sino yung nakita kong open, puro sa kanya may baby. Kunyari isa lang. Sumagot eh. Si Arvin sumagot. Sabi mo matapang ka. Kanino mo ipapasa? Sino pagkakatiwalaan mo para to take the last shot? Hindi sabi ko nga, kahit lahat naman sila pwede kong pagkatiwalaan. Kung sino, kahit siguro Arvin, siguro Jeff, lahat naman yung mga pagkakatiwalaan ko. Kung sino yung pinaka-open na pwede talagang tumira na hindi ko pwedeng i-sacrifice na ako yung titira na pipilit ko. Kahit nasa yung play. Oo, kasi open eh. Oo. Kasi sa sitwasyon. Pero kung bibigay ako ng dahil mga veterano na sila, na si Kuya Arvin, pwede siyang kasi siya nag-score sa amin. Siya yata ang scoring pwede, si Puran. Pwede din naman si Puran. Sagot. Diba? Yung mga pwedeng kasi depende rin kasi alam nga rin, kung sino yung nasa loob, siya yung ipapasok na ako. Alam naman ng buong Pilipinas yung nangyari sa issue mo. Ngayon ba lahat yun naka-move on ka na-feel mo na yung pagbabago sa buhay? Para sa akin, naka-move on ako pero hindi ko siya winawala sa isip ko kasi ito yung nagiging nagiging gabay, nagiging situation na kailangan wag na maulit yung bagay na yun. Na siya pa yung nag-remind sa akin na parang wag kong kalimutan na pero deep inside sa akin, alam ko na sa sarili ko na wala na sa akin. Hindi na maulit. Meron akong last question. Yung nag-viral, nag-trending nun, yung yumakap sa'yo sa dugout, yung nurse ba yun o... Mrs. Kill. I-clarify natin yun. I-clarify natin. Kasi biglang biglang yung... Kasi nga, meron din lumalabas dating issue na
ko, parang ganyan, niyakap niya ako, parang minamanya ko daw. Nagkagulo na, minamanya ko. Ano ko yun, girlfriend ko yun. Na ngayon, asawa mo na. Miss ko na. Live-in partner ko. Bakit siya, naka-white nursing student? Nursing student siya. Akala kasi nung iba, siyempre ginawa ng storya, parang team nurse, tapos biglang yumakap ka nun, parang gano'n. So, yun pala yun. At least na-clarify. Well, thank you, Dad. Okay, oo. Thank you. Thank you. Oh. Anytime, welcome ka sa Master Fates Barbershop. Dito lang sa Maginhawa, Quezon City. Kung gusto mong palagyan ng hair tattoo, yung mga guhit-guhit. Walang problema. O kaya, ang endorser namin, pakita mo yung buhok mo. Naka-blower ko lang. Una sa lahat, ano height mo? Franyo, I'm 5'9". 5'9". Saan ka nagsimula? Kasi biglang kasi ngayon lang ako nanonood ng PBA. Ano bang background mo? Bakit ka biglang umusbong ng ganyan? Kwento ko na lang yung basketball career ko. Nag-umpisa ako sa San Sebastian, nung grade school ako. Tapos lumipat ako sa Chiang Kai-shek College, Chinese school, hanggang matapos ako ng high school. Tapos nirecruit ako sa UE. Tapos from UE, nag-Thailand ako for 2 years. Tapos nag-letran ako. Thailand. Oo. So, ibig sabihin mayaman ka na. Hindi. Ang tanong ko, madali muna. Matapang ka ba? Oo naman. Tapos. Teka. Isa muna. Okay. Para sa'yo, among the active players sa PBA, sinong pinakamagaling? Isa lang. Ngayon hindi pwedeng mga Ramon Fernandez, Berhel Meneses, mga tapos na yun eh. Sa ngayon, yung naabutan ko, napanood ko yung import ng Meralco ngayon. Import ng Meralco. Sa Wilson. Medyo naramdaman mo yan, hindi niyo yan napanood, naramdaman niyo sila eh. Naramdaman. Okay. Sa local naman, sino? Sa local, para sa akin, si Arvin Tolentino. Arvin Tolentino. Siya kasi ngayon ang #1 scorer eh. Sa local. Anong position mo? One ka, two? One. Point guard. Okay. Sa lahat ng mga uno ngayon sa PBA, sino nakaka-check sa'yo? Yung tipong bukas kalaban namin sa Naku, ito na naman. Pahirapan. Naku, check ako nito eh. Medyo nahihirapan. Hindi naman na talagang totally 0 points ka. Yung medyo mapapasubo na naman ako. Double effort ka. Oo. Siguro na-experience ko yun yung on tour eh, pero si Terence Romeo. Si Romeo. Medyo talaga. Medyo pesky defense. Saka si Gio Halalon. Yan, naku, yun naman talaga. mabibilis. Malikot. Matangkad ka ba kay Gio? Matangkad ka? Oo, matangkad siya. Konti lang. So, ibig sabihin, maliit talaga siya. Parang same height lang din po. Last 10 seconds sa'yo ang play. Inbounder, pinasa sa'yo. Mandali oras. Bigla ka dinoble team. Siyempre, papasa mo. Sino ang mapagkakatiwalaan mong teammate na pagbibigyan mo ng bola, last 2 seconds, titira na niya, tabla panalo? Jeff Chan, Arvin Tolentino. Captain eh, no? Talagang malaki tiwala niya doon. Pero nag-trending ka. Tirang patalikod. Flores, back to you. Court to shoot. Tumingin pa sa bench. Sigurado siyang pasok yun. Alam mo papasok? Alam. Kasi kumpiyansa siya eh. Tira niya, Steph Curry nga siya eh. Sabi, kung hindi mo na-shoot yun, mag-usap kayo ni Coach Bonnie kinabukasan. Sorry na lang ako mamaya. Pero may talagang pumuputok yung pangalan niya. Ngayon kasi, actually, hindi natin alam na ganun pala siya. Akala natin pang college lang siya. Hindi niya kaya makapasok dito. Dati ganun eh. Kasi ang payat-payat. Nakabangay lang. Pero ngayon, Hindi, credit to Coach Bonnie. Si Coach Bonnie, matagal na namin kalaro yan. Ilang siko na tinanggap namin dyan. natanggal ang ipin ko dyan. Oo. So nakita niya yung potential. Diba sabi niya matapang siya? Okay. Ito isang pangalan lang. Wala nang tanong-tanong, walang explanation. Team manager ka ng Northport ngayon. May kailangan i-trade na player. Sino yun? Hindi pwedeng ikaw Hindi pwedeng ikaw. Yung tatlong nauna ko in-interview, nakita mo, sumagot sila, pero hindi namin sabihin kung sino. Siyempre, confidential. Sino? Christian Balagasay. Hindi, bakit? Ano ba to? Nang-aasar? Malakas pa mang asar to? Ano ba to? Lakas mong bully sa team. Hindi, teammate ko sa letra niyan, pero... Tropa-tropa din. Tropa-tropa. So men,
Thank you, Franz. Thank you, sir. Among the active roster Okay. sa PBA, para sa'yo, sino ang pinakamagaling? Bukod sa'yo, bawal mong banggitin yung sarili mo. Active, ah? I'll say, sa ngayon, probably si Oftana. Oftana. Player na madalas makacheck sa'yo. Yung tipong bukas kalaban na naman natin si ganyan. Nahihirapan na naman ako. Kilala ako nito eh. Basang-basa ako nito eh. Probably, Chris Ross. Chris Ross. Defender kasi talaga yun. During pa nung rain or shine days ko, I mean, siya talaga yun. Sumpaan na siya sa'yo. Pero wala Makulit eh. naman kayong ano, Wala. yung nakaraan na nag-away kayo. May times, nung time na yun, siyempre, Pisikalan na eh. pisikalan nung time na yun, alam mo may konting asaran, pero we're good friends. Pero pag dating sa basketball, siyempre trabaho tayo. Matapang ka ba, Jeff Chan? Oo naman. Okay. Yan ang gusto ko sagot. Okay. Okay, last 10 seconds. Sorry, what? Last 10 seconds. Lamang na isang kalaban. Ang draw up, ang play, inbound, ibigay sa'yo yung bola, titira mo. Okay. Dinoble team ka. Wait, ano yung score? Tabla, down ka? Lamang isang kalaban. Lamang isa. Okay, Lamang 10 isang seconds. kalaban. Go. 10 Okay. seconds. Bibigay sa'yo yung bola, titira mo. Dinoble team ka. Yeah. Kailangan mo ipasa. Mga 2-3 seconds, yung papasahan mo kailangan na itira. Kay ninong player, sino pinagkakatiwalaan mong teammate ngayon na ibibigay mo yung bola para to take the shot? Probably si Arvin. Arvin talaga. Mainit siya ngayon. MVP yung stats niya eh. Team manager ka ngayon. Wala nang explanation. Kailangan mo mag-trade ng isang player ngayon, Mr. Norman. Sino? Kailangan mag-trade. Oh, Team manager ka. yung apat na una nating player na nakausap, sumagot. Pero hindi namin sasabihin sa'yo. Confidential to. Oo. Iti-trade ko talaga, ha? Trade, wala na. Kunyari, kung bad trip ka ba, o bully, o mag-e-endo na siya. Wala nang ganon. Give me one name, iti-trade mo mamayang gabi. Deadline na eh. Si Christian. Christian. Sino, Christian? Malagasay. Pangalawa ka na. Nung na-trade ka, sumababa ang loob mo? Siyempre, nakilala ka lalo sa inet. Ano lang, on the day, siyempre pag natitrade ka, usually yung feeling mo, di ba? Doon na medyo nasa maloob mo. Pero after that, alam mo naman eh, pagdating sa basketball or PBA, business yan. So, pagkatanggap ko na trade ako, okay na. Kumbaga nothing's permanent. Yeah, nothing's permanent. Ang kumakalat sa social media, cooking daw si Coach Tim Cone. Totoo ba yun? Kinausap daw si Sol Mercado, si Ari na kailangan ka namin, biglang management call. No comment. No comment. Oh. Sige. Jeff, thank you so much. Okay. Maraming salamat sa pasok. Hindi, tsaka welcome ka anytime sa Master Face Barbershop, Maginawa. Yeah. Pumunta ka lang doon. Kung may gusto kang pagawa mo, wag lang ito. Ay, wag lang. Sinabi ko na kanina. Di ba? Baka patayin ako ni Mrs. Thank you. Okay. Oh, tapos na. Nakabalik na tayo ulit. Oh, matatapang na. Matatapang? Pero, no comment kay Coach eh. Gusto ko si yung kaibigan natin. Yung parang pumapangalawa kay Alan kay Dick. Si Jeff Chan. Ang tawag ko na sa kanya ngayon, alam mo kung ano? Mr. No Comment. Speakless. Maraming promising players ang Northport Batanggen. Diba? Sino yun? Yung dalawang paborito mo? Ang nakikita ko lang, yung si Mr. Good Boy, si Amores. Napakabait, napakainis. Pinanganak yun na parang kinukumpara kay Pedro Calungsod eh. Bait yun eh. Napakabait. Yung Arvin Tolentino, pagkakausapin mo pala siya, kailangan mo ng neck brace. Oo, dapat kailangan mo. Nakawit kami sa nakatingala kami tangkad eh. Diba? Yung sinisikat yun si Franyu. Franyu. Oo, medyo matunog yung pangalan ng ngayon, si Franyu. Napayag lang, no? Oo. Parang parang painin siya, pero mismong nanggagaling sa mga teammates niya na talagang medyo may future. May angas, may laro, may galaw, may future. Diba? So paano? Guys, nandito na lang ulit. Absent ngayon si The Fast, yung dinedemand nyo, The Curious, siya lang muna. Okay guys? Siguro next episode, ihaw ulit tayo. No? Sige.
Sige balik muna kami.